Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Galit si Laila. Bakit daw siya ikukumpara kay Bato de la Rosa? Hindi daw magkapareho ang kaso niya sa kay Bato. Ang pagkukumparang sinasabi, yung hindi uma-attend sa session ng Senado. Hindi uma-attend sa session ng Senado, pero tumatanggap ng sweldo. Actually, ang nagsabi kasi nito, si Senate President Tito Soto. Marami naman kami mga nakasama nung araw pa hanggang ngayon na gano'n naman talaga eh. Hindi porke hindi pumapasok hindi umaandar ng opisina. Umaandar ng opisina eh. Si Laila gano'n nung araw. Si Sally Trillanes gano'n din nung araw. Noong panahon ni Senator Fernan, ni Celine Fernan, gano'n din. Nagkasakit. Tapos tuloy pa rin ang opisina niya. Tuloy pa rin yung mga pinapadalang mga perspective on different bills that we were discussing or opinions at nagtatrabaho yung mga empleyado niya. Ito naman talaga kasing si Soto, hindi rin natin maintindihan bakit niya pinagtatanggol si Bato. Bakit niya pinagtatanggol si Bato? Mali eh. Ngayon, para ipagtanggol niya si Bato, ni Senate President Soto, kinukumpara niya sa kaso ni Laila de Lima. Parang, si dating Senadora Laila de Lima nga eh. Hindi rin uma-attend sa session noon, pero tumatanggap rin ng sweldo. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, medyo nag-react si Laila de Lima. Kasi sabi ni Laila, iba naman ang kaso niya sa kay Bato, bakit sila ipagkukumpara? Pumalag si ML Portales Representative at dating Senador Laila de Lima sa pahayag ni Senate President Tito Soto na ikinumpara ang prolonged absence ni Senador Bato de la Rosa sa pagkakakulong niya noong 2017. Ayon kay de Lima, nasa detention siya noong upang harapin ang aniyay gawa-gawang drug case na isinampa ng Duterte administration. Samantalang si Senador Bato, posibleng umiiwas lang daw sa ICC arrest. Panawagan niya kay Soto, huwag itong gawing dahilan sa pagpapabaya ng Senado sa isang delinquent senator. Dagdag ng kongresista, kahit walang gadget sa kulungan, nagtatrabaho pa rin daw siya at nagpa-file ng bills. Nag-request pa raw siya na makasali sa online sessions ng Senado noong pandemic, pero hindi pinayagan ng mayorya. Si Bato, pwede naman siya mag-attend sa session eh. Pwede siyang mag-attend at dapat nga mag-attend siya sa session kasi hindi naman siya nakakulong. Wala pa namang warrant of arrest sa kanya. Bakit siya nagtatago? Bakit siya hindi uma-attend sa session ng Senado? Bakit hindi niya siya nagtatrabaho pero tumatanggap ng sweldo? Sabi ni Senadora Laila, siya ang kaso niya, ginawan siya ng mga gawa-gawang kaso ni Duterte, trumped up charges. Kaya siya nakulong. Hindi niya kagustuhan na makulong siya. Gusto niyang umattend sa session ng Senado, pero hindi naman siya maka-attend dahil nakakulong siya. Pero yung hindi niya pag-attend sa session, involuntary yun. Kung siya lang ang tatanungin, gusto niyang umattend. Kaya lang dahil nakakulong siya, hindi niya magawa yun. Pero si Bato, ayon kay Laila de Lima, si Bato baliktad. Voluntary yung pagtago niya. Voluntary yung yung hindi niya pag-attend sa session ng Senado. Kasi pwede naman siyang mag-attend eh. Hindi naman siya nakakulong. Hindi naman siya pinagbabawalan. Talagang pwede siyang umattend sa session. Kaya lang, siya lang ang nag-decide na hindi na umattend sa session. Kaya sabi ni Laila de Lima, voluntary kay Bato ang hindi pag-attend. Siya, involuntary. Kasi siya napwersang hindi mag-attend dahil sa nakakulong siya. Kaya medyo may hinanakit ang statement ni Laila de Lima eh. Sabi ni Laila de Lima, with due respect, SP Soto should not compare me or Senator Trillanes with Senator Bato's situation. Our non-attendance in Senate sessions
during our incumbency was involuntary. I could not be physically present in the Senate because I was in detention to face the fabricated charges filed against me but then by the Duterte administration. On the other hand, Senator Bato is running away from possible arrest by the ICC. So, yun yung punto ni Senadora Laila, ni dating Senadora, ngayon Congresswoman Laila. Involuntary, hindi niya ginusto na hindi siya maka-attend sa session ng Senado. Si Bato de la Rosa, voluntaryo, hindi talaga siya uma-attend. Pwede naman siyang umattend, pero ayaw niya. Kaya iba yung kaso. Actually ngayon kasi, lumalawak yung nananawagan na dapat disiplinahin na si Bato. Kasi hindi ka nagtatrabaho, tapos tumatanggap ka ng sweldo, may 5 million pang monthly na budget sa operations ang opisina mo ayon sa napapabalita. Tapos hindi ka naman nagtatrabaho. Ngayon, anong ginawa ni Soto, ni Senate President Soto? Pinagtatanggol niya pa si Bato. Para maipagtanggol si Bato, kinukumpara niya sa nangyari kay Laila de Lima at kay Trillanes na kahit naman daw hindi umaattend sa session, tumatanggap ng sweldo. Pero si Laila de Lima, nagtatrabaho siya habang nakakulong. Araw-araw dinadala sa kanya yung mga kailangan niyang basahin, komentaryuhan, permahan. Hindi lang siya nakaka-attend physical sa session ng Senado kasi nga nakakulong siya. Gusto niyang umattend. Si Bato baliktad. Wala namang warrant of arrest. Wala naman siyang kaso sa nakakulong siya. Kaya dapat umattend siya sa Senado. Sa parte ni Senate President Soto, hindi niya na dapat ito pinagtatanggol. Hindi niya na dapat pinagtatanggol. Kaya problema pa nung pinagtanggol niya, ginamit niya pa kay yung kaso ni Laila at ni Trillanes. Ang layo naman ng pagkakaiba. Ang layo ng pagkakaiba. Kaya ito, dapat talaga tama si Laila de Lima. Disiplinahin na yan si Bato. Huwag niya nang idepensa nila Soto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.